It's summertime, di ba? Ang init-init na sa labas, kaya nga nandito ako ngayon, nag-shoot sa loob. But, ang summer din ay napaka-special dahil ito yung time natin para mag-bonding. O, di ba? Kaya nga, summer outing. So, etong recipe na to, napakadali. Hindi ka magsasawa sa akin dahil baka mas mahaba pa tong introduction ko dun sa pinaka-main recipe. Dahil perfect po itong baunin sa mga summer outings. I-pair mo sa iyong adobo, binagoongan, mga inihaw, pinirito, nako, at kung ano-ano pa. Let's prepare atsara. So, ito pong atsara recipe ko is literally easy. Hindi mo kailangan magluto, hindi mo kailangan magpiga-piga. Kanina po, ito, nag-grate na kami. Meron ako ditong labanos, puting labanos, na ginayat po yan. Ano ba to? Finood processor. Finood processor na paghahalatang hindi ako naghanda. This is singkamas. Ang paborito kong i-atsara. Of course, carrots. Meron tayo ditong red onions for the color, for the aesthetics. This is garlic that we've thinly sliced. And this is papaya. Papaya. Ano ba yan? Kasi ang sunod kong script, meron sa inyo magsasabi na, ay, bakit walang papaya o darating tayo dyan? So this is ampalaya kasi gusto ko may konting bitterness. Hindi po kasi masaya ang buhay pag wala yung mga marites na bitter. Ay, di ba? O, aminin ninyo, sumasaya tayo pagka nandyan sila. O kaya ayan, meron tayo ngayong ampalaya. So if you want papaya, you will use yung hindi hinog. Pwede mong pigain yon if you want. Asnan mo ng konti tapos pigain mo. So ito namang ampalaya, binabad namin sa tubig para lang medyo mawala yung bitterness. So next, gawin natin yung brine. So ito I'm using of course Del Monte Red Cane Vinegar. So napakasimple nung brine ko. It's 1:2. 1 part of sugar, 2 parts of vinegar. So, kung ito is 985 ml, ibubuhos ko yan dito sa... O, diba? May weighing scale. Ay! 983 kasi syempre yung may konting patak pa. Na-OC tuloy ako kasi gusto ko talaga kung 985 yung nakasulat dito. 985, baka naman may naiwan sa takip. Ay nako, ba't ba magpapaka-stress ako dyan? Ayan. So meron pa kasi ditong bawas. So kung ang total ko is 1,245 grams, o maglagay ka ng mga 600 grams na asukal, white sugar. Kung ayaw mo ng masyadong matamis, parang si nanay, yung mga kapatid ko, ayaw nila ng masyadong matamis, o bawasan mo ng konti. So, ilalagay ko lang 500. Ayan, 496. And kung gusto mong medyo madilaw-dilaw, lagyan mo ng konting turmeric powder. Konti lang. Ayan na yung brine mo. A little bit of salt. Lagyan mo konting asin. Black pepper. Pwede mong lagyan ng black pepper. Pag nilagyan mo lang, medyo magiging cloudy po yung kulay ng iyong brine. So, hahaluin mo lang siya hanggang matunaw yung sugar. Hindi mo na po kailangang pakuluan yan. Pero if it makes you happy, napapakuluan mo yung brine, edi pakuluan mo. And then, kung excited ka, kagaya ko, pwede mo nang tikman yan. So, meron akong bowl, lagay ka ng konting singkamas, sibuyas, bawang, carrots, ampalaya. This is what you call the atsara salad.
inimbento ko lang po yun. So, kapag kakakainin mo na agad-agad, hindi mo na po ibababad. So, you can call it atsara salad. Para pag sinabi nung mga bisita mo, ay, dear, hindi pa kumapit yung brine. O, di may excuse ka. Hindi naman kasi talaga atsara yan. That's atsara salad. O, ito na yung atsara salad. And to give you a tip, itong atsara salad na to, masarap to, lalagyan mo ng mani. So, meron ako ditong roasted peanuts. Magdidikdik lang ako ng konti. Tsaka konting sili. May sili tayo. Kahit chili flakes lang. O, dinikdik ang peanuts. Tapos, ilagay mo dyan. Diba? Parang Thai, inspired. Tikman natin. Dito na, ako din naman ang kakain nito eh. Sarap. Diba? Atsara salad. Perfect na perfect. Parang masarap nga, lagyan mo ng pampaanghang. Pero teka lang po, hindi po yan ang recipe video natin. Yung dadalhin nga sa outing eh. Hindi naman yan pang outing. So dyan mo yung atsara salad. Go, punta na tayo dun sa tunay na atsara. Bili ka ng mga containers na ganito. So it's important na your containers are clean. If you want to use glass, pwede din. Ako lang, mas madali kasing ipangregalo to o may handle pa. Hindi mabigat. So first, let's make, ano nga to? Yung kumari mo, bitter. Ang palaya at tsara. Uy, baka magalit sa akin yung mga kumari. So ayan, nilayer ko na ganyan. And then maglagay ka sa ibabaw ng more garlic. Push mo. And then, ganito lang po kasimple. Bubuhusan mo lang po ng brine. Eh tayo mga Pinoy, mukhang garlic tayo. Ayan, dagdagan mo ng garlic. Diba? Ako lang ba o kasama din kayo doon? Yung feeling natin, pag madaming bawang, halimbawa, sa sinangag, yung mga tipong 79 pesos, yung pag madaming bawang, yung parang feeling natin, nakasulit tayo. Diba? O, ayan ang bawangan mo. And then next, gumawa tayo ng classic atsara. O, meron ako ditong singkamas. Some people, they put raisins. Si nanay, ayaw niya ng may raisin, kaya hindi ako maglalagay ng raisin. Garlic. Parang hindi tayo mayaman today. Konti ang garlic natin. Konti ba nabili? Pero okay lang naman. Ayan, yan na yun. Kung gusto mo lagyan ng labanos, lagyan mo din ng labanos. And then, push mo lang dyan. Binawasan ko yung carrots. May pinagregaluhan po kasi ko nito. Sabi niya, parang carrot at tsara yan. Eh, sinulat ko classic. Ayan lang. So, pang mga inihaw mo, i-push mo ha. Ipupush mo talaga siya. Kasi pag hindi mo pinush, katulad ng ginawa ko dito, makikita mo uurong po yan. So, dadagdagan ko pa to ng konti. Pero hindi pwedeng punong-puno ha. Kasi po, aapaw.
And then, gumawa naman tayo ng isa that we will call layered atsara. Para sa mga kagaya ko, na pag nakakita ng colorful, nakakita ng magandang tignan, ay, bibilin kaagad yun. Pag nakakita ng mukhang masarap, add to cart. So, first, ampalaya. Red onions. Nagyan mo ng singkamas. Mas gusto ko kasi singkamas kaysa sa ano to? Labanos. Parang maganda ang palaya ulit. Okay, and syempre, bawang. And then brine. By the way ha, kung medyo wala kang budget for the cane vinegar, pwede pong white vinegar, wala pong problema. Baka po sabihin nyo, gusto ko lang kayong paggastusin. O pagka medyo umapaw, ganyan, bawasan mo. Layered atsara na kinulang sa kulay. So ngayon, carrots ang uunahin ko. Ampalaya. Let's put singkamas. Bakit siya sinisiksik? Para talagang alam mo yun, yung parang hindi tinipid. Kasi nakakalungkot naman yung aalog-alog. Garlic. And then your brine. O, diba? Isn't it bongga? Super duper daling gawin, super bongga, and ang pinaka-importante dyan, masarap. So, ito po, alam ko tatanungin yung next, gaano katagal po tatagal to? So, una, takpan mo yan. Tapos, i-ref mo. Kasi kailangan siyang mababad doon para manuot yung lasa ng brine doon sa mga gulay. Sa mga in-slice mong gulay. Give it overnight or up to 2 days bago mo siya ibenta. Pero kung gusto mo na ding ibenta ngayon, eh why not? O parang yung atsara salad natin. And then in the fridge, meron pa nga ata ako dito sa ref eh. Nasaan yun? Classic atsara. Lagpas 1 buwan na daw po ito sa ref. Tikman natin. Halika nga dito. May sinasabi ka. Sabi ko, hindi nasisira yan kahit isang cup. Eh paano pag nasira, ipupusta mo yung hikaw mo? Tikman mo tong atsara salad. Dito ka. Parang yung nakakain sa Bangkok. Tikman mo. Dami. Ano ba yan? Isang tikim. Atsara salad. Sarap, di ba? 1 month na po ito sa ref. Or more than a month. Mga 5 weeks, di ba? So, ganun siyang katagal-tatagal. And sabi nga niya, 1 taon. Gawa ng suka. Yeah, suka tsaka asukal. 'Di ba? Pero kasi baka pag tumagal, sa bagay may mga atsara nga ako sa ref, mga regalo, parang 1 taon na dyan eh, 'di ba? Pero gawa pa din. So what are you waiting for? Gumawa ka na ng atsara different ways. Gumawa ka din ng atsara salad. And we're going to see you all soon.